more. Give what you have. There's plenty more and sure. If you give what you have, and the Lord will bless you more. So give what you have to the Lord. Give what you have, and the Lord will bless you more. Praise the Lord. God bless you po sa ating pong beloved core group. Sa oras pong ito, mahal, dadako po tayo sa pinakamalagang bahagi ng mga gawain ito pong pagkikinig ng banal na salita ng ating mahal na Panginoon. Kaya bilang paggalang sa banal na salita ng ating buhay na Diyos, tayo pong lahat ay tumayo at ang banal na salita ng ating mahal na Panginoon dadalhin po ng ating beloved ordained preacher, kay Andy Binyas. Everybody shall praise the Lord! God bless you, the beloved Preacher Bervin Valenzuela. Everybody say, praise the Lord. Manalangin po tayo. Opo, dakilang Diyos, Panginoon, maraming salamat sa dakilang pagkakaroon. Tulong mo sa amin, mahal na Panginoon, sinamasama mo kami dito sa may sambahan upang sambahin, purihin ka pasalamatan, balapin sa lahat ng kabutihan mo, galab mo sa aming buhay, mahal na Panginoon, sa dalangin yung propeta, mahal na pastor, hallelujah, lang isan mo bang lingkod mo, dahil wala ka sa amin magawa, alisin mo hadlang ko ng kaaway, obey the understanding of the breath in Lord, in guys, fellow God, right now, especially mga the new ones, hallelujah, behave, mahal na Panginoon, ba't siya mawibkas viewer, Lord, sa Panginoon, sa pangalan ni Jesus. Amen. Praise the Lord. Hallelujah. Everybody say, praise the Lord. Pinakamataas na mga pagpupuri, magluwalhati, magdakila alang sa atong pinakamahal na Panginoon. Gadubling pagrespeto, paghalang sa ating beloved Noble Pastor, Will Destal Almeida, the entire prophet of our loving God. Sa kanunay natin, ilalaala, ang mga katuruan, pagmamahal na pinakita ng beloved stand Pastor Lina Comon Almeida at sa lahat ng mga beloved children. At sa inyo po lahat mga minamahal, sa ating mga webcast viewer na nanonood ngayon, lahat po tayo ay pumalakpak ng malakas. Everybody say, praise the Lord! Praise the Lord! Salamat sa ating pinakamahal na Panginoon. Sa gabing ito mga minamahal ay ating pag-aralan ang ginatawag na watchfulness. Watchfulness. Ano bang ibig sabihin ng watchfulness? Ito po mga minamahal ay ang meaning nito ay carefully observant or attentive. Carefully observant or attentive. Itong tinatawag ng watchfulness. Na nag-iingat ka na nag-observe at nakikinig at bumabantay ng lahat mong ginagawa. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. So, watchfulness. Pakibasa sa Biblia, dito pa rin magtagal, mga Bible reader, kaya pakibasa po. Una po, ang itawag na pagbantay ng sarili. Ang unang nagbigay example sa atin, walang iba ang ating mahal na Panginoong Jesucristo. Christian, Christ as an example of the watchfulness. Matthew chapter 26, verse 38 up to 40. Libro sa Mateo, Kapitulo 26, versikulo 38 hangtod sa 40.
Ug siya miingon kanila, ang akong kasing-kasing natugob sa kasubo nga ikamatay, pabilin kamo dinhi ug pagtukaw kamo uban kanako. 39. Ug sa nakalakaw siya sa unahan ug dyutay dihay mihapa og nagampo nga nagingon, amahan ko kun mahimo man isaylo lang kanako kining kupa ngani dili sumala sa akong pagbuot kun dili sa imo. 40. Ug miadto siya sa mga tinun-an ug iyang nakita sila nga nagkatulog ug siya miingon kang Pedro, dili ba di ay kamo makatukaw sulod sa usa ka takna uban kanako? Amen. Palakpakan po natin ang Diyos, mga minamahal. Ang ibig sabihin ng watchfulness, ikaw ay palaging nag-observe ng sarili mo and you are be attentive. Binamantayan mo na hindi ka maisa ng kaaway, hindi ka makatulog. Amen? Palagi gising, palagi nakadilat ang iyong mga mata. Your eyes is always open because you're always watching what you are doing sa bawat atmosphere sa paligid mo, binabantayan mo po. Katulad ka ng gwardiya. Pag gwardiya ka, may ginagwardyahan ka isang kumpanya, isang bangko, mga kahit malami na itulog, mga minmal, hindi mo magagawa. Hindi mo mapikit ang iyong mata. Bakit? Palagi kang nagbabantay. Everybody say, praise the Lord. Praise the Lord. So ang ating malapaylo siya po ang the great example for us. Nga sa unang pag-watchful, pagbabantay ng kanyang sarili. Malapit sa hulihin ng mga sundalo, ang ginawa niya pumunta sa Garden of Gethsemane, siya po'y nanalangin. Nag-overnight, nanalangin, hindi siya natutulog. Nalalangin siya nga, pidi Lord, please, remove this cup from me. Alisin mo nung saro, darating sa buhay ko ang kamatayan. Ngunit hindi ang sarili ko masunod, ang sarili mo ang masunod, mahal na Panginoon. Grabe ng puyat hanggang magdamag ang Panginoon, hindi isa natutulog. He always watchful. Hiningnan niya ang mga apostolis niya, tulog lahat. Sabi niya, hindi niyo ba ako masamahan na magpuyat dito at manalangin kahit isang oras lang? Nakita niya, halos tulog lahat. Everybody say, praise the Lord. So kulang sila sa pagbabantay. Kulang sila sa pagsakripisyo, pagpupuyat ng ilang kaligtasan. Tayo mga Kristiyano, mga minamahal, dapat be always watchful. Carefully observant of your life, and you must be attentive to the calling of God from you, to you. Bantayan natin ang pagkatawag sa ating buhay. We always be attentive. Amen ba? Tinawag ka maging manggagawa, tinawag ka maging preacher, tinawag ka maging choir members, either single adults or finest, lahat ginawag ka. You must be attentive sa pagkatawag sa iyo ng Diyos. Bantayan mo palagi, you must be careful and observe yourself always. Nga baka sa ating paglakbay sa lupang ito, mga minamahal, mabihag tayo ng kaaway. May saan tayo ng kaaway, mga minamahal? Hindi tayo makapatuloy sa ating paglilingkod sa ating mahal na Panginoon. Kaya magbantay po tayo. Dahil maraming Kristiyano minsan nagkumpiyansa. Kulang na sa pagbabantay. Kulang na sa pagpupuyat. Kulang na sa pagtukaw. Kulang na sa pag-overnight. Kulang na sa panalangin. Imbis manalangin, magpupuri, magpuyat, magagulo. Ang binabantayan, palagi yung TV, palagi yung cellphone, palagi lang yung mga bagay-bagay sa sanlibutan. Kulang na po tayo sa pagbabantay nating sarili. You must be carefully observant and attentive of yourself. Hindi tayo mabihag ng kaaway. Kaya ang Panginoon, He is a great example of being watchful. Yung mga apostolis tulog binayaan siya Kaya mga minamahal, bantay tayo. At ito maging watchful, tagabantay, tagapuyat nating sarili, ito po inuutos talaga ng Diyos sa Biblia. It is commanded to every Christian na tayo po ay magpuyat at magbantay ng ating sarili. Palakpakan po natin Diyos, mga minamahal. Mark chapter 13, verse 37, pakibasa. Marcos kapitulo 13, versikulo 37. Ug ang akong ginaingon kaninyo, ginaingon ko sa tanan, pagtukaw kamo. Palakpakan mo natin Diyos. What I say unto you, I say unto all.
Ang sinasabi ko sa inyo para sa lahat, na lahat kayo ay magpuyat. Kung sa Tagalog yan ay magpuyat, sa Bisaya ay magtukaw, sa English watchful. Amen? Magbantay tayo, magpuyat tayo, manalangin tayo, be watchful. Utos ng Diyos yan. Para walang Kristiyanong magkumpiyansa sa kanyang sarili. Dalawang kaklase yung pagpuyat. Sleep. Yung natutulog sa spiritual, ang natutulog sa physical. Yung physical, talagang tulog ka. Amen? Yung spiritual nga natutulog, yung wala na, hindi na gumagawa ng lubusan sa gawain ng Diyos. Natutulog ng spiritual, natutulog yung panampalataya, wala na. Naging busy sa buhay sa libutan. Naging busy sa pera, naging busy sa negosyo, naging busy sa trabaho, naging busy sa lahat-lahat ng bagay sa libutan to earn a living. Mga minal, hindi na nabantayan. Yung minsan, Merkulis, wala na sa sambahan. Hindi na nabantayan, wala siya sa overnight prayer na dapat magpuyat sila at manalangin. Ang iba, Sunday na lang dumadalo. Isang di araw man yun, hindi man ka nagpupuyat doon. Yung nagpupuyat, Biyernes overnight, dapat nandito ka. Amen? Miyerkules gabi, dapat nandito ka. Yung pagbantay, be watchfulness, ay sa lahat ng bagay, at all times, at any time, and anything. Ang pagbantay ng ating kaluluwa, mga inamahal, ay sa lahat ng oras. Everybody say, praise the Lord. Praise the Lord. Hindi lang po ngayon o Biyernes, kundi sabi dito, with all times and in all things. Sa lahat ng oras at sa lahat ng bagay, kailangan maging basigasig ka at magpuyat sa iyong kaluluwa. Everybody say, praise the Lord. Everybody say, praise the Lord. Tinuturo ito, mga minamahal, especially sa lahat na Kristiyano. God especially required in minister. Sa mga nag-minister, sa mga Kristiyano, nga may ginagamit kayo ng Diyos. Amen? Amen. Huwag kayo magkumpiyansa, huwag babaya ng iyong mga sarili. At ito po ay tinuturo. It is commanded by the Lord, at ito po, it should be exhorted. Tinuturo ito sa bawat Kristiyano, sa bawat manampalataya, mga minamahal. Pag-ibasa. 1 Thessalonians chapter 5, verse 6, and 1 Peter chapter 4, verse 7. Sundan nyo. Hallelujah, praise the Lord. Unang Thessalonica kapitulo 5, verse 6. Hallelujah, praise the Lord. Busa, dili kita magpangatulog yun sa ginabuhat uban. Inunuwa, magtakaw kita o mamahusay sa hunolo. Amen. Palakpakan po natin, Diyos. Huwag tayo mga tulog, kundi managtukaw tayo at mapagbantay. Palakpakan po natin, Diyos. Katulad sa ginagawa ng iba. Therefore, let us not sleep as do others, but let us watch and be sober. Huwag na tayong mga tulog gaya ng mga iba, kundi tayo'y mangagpuyat at mangagpigil. Pigilan natin yung ating sarili. Amen? Na hindi tayo maagaw ng kaaway. Hindi tayo madaig ng tulog. Hindi tayo madaig ng ating kahinaan. Na hindi bang wala tayo sa linyada ng ating Panginoon. Mawala tayo sa presensya ng ating Panginoon. Tulad yung pagpupuri. Grabe ng puspusan. Yung iba, grabe ng sigawan, grabe ng iyakan. Ikaw, nakatuwad ka lang sa bangko. Paano ka mapuspos ng balang espiritu? Paano ka papalain ng ating Panginoon? Paano ka ma-revive? Paano mabantayan yung sarili mong espiritu? Hindi ka mismo tumataas ng kamay. Hindi ka nagsisigaw. Hindi ka nagpapalakpak. Hindi ka umiiyak. Paano ka You are not watching your soul. Sabi ng Biblia, wag nga tayo mga tulog. Lalo sa pagpupuri, sa paglingkod sa ating Panginoon. Gaya ng ginagawa ng iba. Kundi tayo'y mangagpuyat at mangagpigil.
Pigilan mong sarili mo. Huwag ka magpadaig sa tulog, huwag pagpadaig sa inahina. Kailangan itaas yung kamay mo, sumigaw ka, pumalakpak ka. Daigin mo yung sarili mong katawan. Dahil gusto mo mapaluguran ang Diyos, gusto mo mabantayan yung kanyang sarili. Huwag tayong magkumpiyansa. Delikado, sabi ng beloved noble pastor, pag sa ating gawain, pag magsamba tayo, hindi mo madamang presensya ng Diyos, questionable ka. Sa ating pagpupuri, hindi mo madama yung presensya, mayroon kang question sa puso mo. Yung iba grabe ng puspusan, yung iba grabe ng iyakan, ikaw, nakadalilat ang bata. There's something wrong in your part. You're not watching your soul. Hindi mo binabantayan ang iyong sarili. Napakalayo na ng presensya ng Diyos sa iyo. Sabi ng Apostol Pablo, present in the body, absent in the spirit, you are far better away from the Lord. Present ang physical mo sa sambahan, present ang physical mo sa pagpupuri, but hindi mo madama ang presensya, you are absent in the spirit. Sabi ni Pablo, you are far away, better away from the Lord. Napakalayo mo sa Diyos. Matapos na yung pagpupuri, halimbawa, this pastoral house, 7 hours, napapos yung puri, wala ka naramdaman, napakalayo ng Diyos sa iyo. You are far better away from the Lord. Katawan mo na yung presente diya, pero ang imong espiritu, langyaw. Nagpupuri tayo, sumasamba, natapos na yung gawain, wala kang nadamang presensya. Questionably ang sarili mo, kapatid. Pag dito tayo sambahan, bantayan nyo ang iyong sarili. Carefully observant and attentive. Maging careful ka sa pagbantay ng sarili mo, sa pagpupuri. Atentibo ka makinig ng mga patutuo. Atentibo ka makinig ng mga preach. Atentibo ka makinig ng mga testimony. Atentibo ka makinig ng mga pagpupuri, paghawitan ng mga choir. Yun pong pagbantay. Dahil sikap ka sa bawat awit na may meaning sarili mo, madadama mo ang presensya ng ating mahal na Panginoon. Luluha ka sa kagalakan because you understand that what they sing and they understand what they say. Naramdaman mo, naintindihan mo ang sinasabi nila at patotoo. Naintindihan mo ang bawat kataga ng inaawit nila. Bakit? Binabantayan mo yung puso't isipan mo na kailangan sa oras na to, madama ko ang presensya ng Diyos. Pag kulang ka na sa kapuspusan, kulang ka na, napakalayo ng Diyos sa iyo, delikado yan, mga minamahal. Delikado yan. Huwag tayo magkumpiyansa, mga minamahal kong kapatid. Hindi tinitingnan ng Diyos ang tagal mo na. Ilang taong ka na naging Kristiyano. 20 years, 30 years. Hindi po yan aprobado sa Diyos. Ang tinitingnan ng Diyos yung araw-araw mong pamumuhay sa bahay mo, sa eskwelahan mo, sa opisina mo, sa negosyo mo, sa trabaho mo. And inside the church, ang tinitingnan ng Diyos kung paano mo pinamumuhay ang buhay mong Kristiyano. Na kahit sa labas ka, nag-concentrate ka pa rin sa Diyos, damang-dama mo pa rin ang presensya, lumuluha ka pa rin sa presensya Diyos, hindi po dahil matagal na kumpiyansa ka na, napangalayo ng isipan mo, ano-ano nang pagtitingnan mo, ano-ano nang nasa isip mo. Hindi po yan dahilan, mga minamahal. Yung pag-rapture ng Diyos, pagbalik ng Panginoon, hindi natin alam kung kailan at anong oras, mga minamahal. Bakit? Sa oras na hindi ka nag-concentrate, napakalayo ng isipan mo sa Diyos, baka babalik ang Diyos, kamusta ka? Sayang ang paglingkod mo na ilang taon, tapos maiwan ka lang pala pagbalik ng Diyos. Bakit tinuturo ito? Dahil kailangan ituro. It is commanded and it should be exhorted. Utos at ituturo. Especially, God especially required in ministers, in Christian, sa bawat aspect ng buhay mo kung saan ka tinawag ng ating pinakamahal na Panginoon.
Everybody say, praise the Lord. The faithful Christian approved by. Ha? Ang mga tapat na Kristiyano ay approved by. Anong approval nila? Matthew chapter 24, verse 45 up to 46. 46 pakibasa. Kaya hindi lang. Matthew chapter 24, verses 45 and 46. Faithful Christian approved by. Basa. Praise the Lord. Libro sa Mateo, Kapitulo 24, versikulo 45 hantod sa 46. Nan kinsa ba ang kasaligan ug manggialamon nga ulipon nga maoy itudlo sa iyang agalon sa pagdumala sa iyang panimalay sa paghatag kanila sa ilang pagkaon sa hustong panahon. 46. Dalaygon katong ulipuna nga sa pag-abot sa iyang agalon mahiabtan nga magabuhat sa ingon. Amen. Palakpakan po natin, Diyos. Nasundan niyo mga minamahal? Anong sabi ng Biblia? Matthew chapter 24, 45 and 46. Blessed is he the servant whom the Lord when he comes shall find so doing. Mapalad ang alipin ng Diyos, mga Kristiyano, anak niya, nga pagbalik ng Panginoon, maabtan siya at madatnan siyang gumagawa at nagbabantay sa kanyang kaligtasan. Hindi sinabi diyan yung blessed, yung madatnan na hindi nagbabantay. Blessed is that servant whom his Lord, when he cometh, shall find so doing. Pagbalik ng Diyos, panadatnan ka, hindi ka na gumagawa sa Panginoon. Hindi ka na sumasamba ng maayos. Hindi ka na nagbibigay ng maayos. Wala ka ng kabanalan sa labas sa buhay mo. Hindi mo na ginanggampanan yung pagkatawag sa iyo ng ating Panginoon. You are not doing what the Lord called you. Hindi mo na ginanggampanan ng maayos. Mas ginagampanan mo pa yung sanlibutan na bagay kaysa obligasyon mo bilang Kristiyano. Tandaan natin, mga minamahal, hindi mabayaran ng salapi ang ating kaligtasan. It's worth walang sapat na salapi igabayad sa ating kaligtasan. Ang Diyos mismo ang nagbigay sa atin ng libre. Mapalad yung alipin kung dumating ang kanyang Panginoon ay maratnan siyang gayon ang kanyang ginagawa. Palakpakan po natin, Diyos. Everybody say, praise the Lord. Pag-ibalik sa 45. Who then is a faithful and wise servant whom his Lord had made ruler over his household to give them meat in due season? Sino nga baga ang aliping tapat at matalino na pinagkatiwalaan ng kanyang Panginoon sa kanyang sambahayan upang sila'y bigyan ng pagkain at kapanahunan. Tingnan mo? Kung aprobado ka sa Diyos, sabi dito, faithful Christian and minister approved by God. Pag aprobado ka, yung sabi, sino nga baga? Ang matalino at sinsirong alipin. Yan o. Na pinagkatiwalaan ng kanyang Panginoon sa kanyang sambahayan. Upang sila'y bigyan ng pagkain sa kapanahunan. Ang Diyos pala mag-supply ng pagkain sa atin sa bawat kapanahunan. Amen. Wala pakialam Diyos kung dry season. Wala pakialam ang Diyos kung kahirapan ngayon. But sa bawat kapanahon in the season, siya pong mag-supply sa ating ng pagkain. Basta aprobado ka sa Diyos. Tapat ka at matalino. Bakit sinabing tapat? Sinusunod mo ang kalooban ng Diyos. At hindi mo ka sumunod sa kaligtasan mo na pagkatiwalaan ka ng Panginoon sa kanyang sambahayan. What is sambahayan? His church. Upang sila'y bigyan ng pagkain sa kapanahunan.
Mapalad ang alipin nga pagdating ng kanyang Panginoon. Siya po'y gumagawa sa kanyang ubasan. Huwag tayo magpabaya, mga minamahal. Ngayon, kailangan maging aprobado tayo. Ngayon, tanong ko, mapagkatiwalaan ba tayo ng Diyos? Tapat ba tayo matalino? Upang pagkatiwalaan tayo ng Diyos sa kanyang gawain sa pagkatawag sa atin ng Diyos? Pag nakapagkatiwalaan ka ng Diyos, dahil tapat at matalino, sabi ng Panginoon, pakainin kita. Sa lahat ng Panginoon, pakainin kita sa lahat ng panahon. Hindi tayo pabayaan ng Diyos. Pangako niya. Dahil batapat, mapalad ang kanyang mga anak na pagdating ng Panginoon. Naratnan sila na lahat sila ay gumagawa sa gawain ng ating Panginoon. Nagpupuri, nagpakabanal, nagbibigay, nangangaral, umaawit sa pulpito bilang choir, nangangalay mangilo bilang priest manggagawa. Nagpakabanal sila, gumagawa sila. Ginagampanan nilang tungkulin nila. Sumusunod sila. They're carefully observant and attentive sa pagtawag sa kanila ng ating Panginoon. Hindi sila naging pabaya. Palagi sila nagbabantay ng sarili. Sabi ng Panginoon, ang tawag sa atin, tapat at matalino. Bright at faithful. Kung naging tapat at matalino sa Diyos, sabi niya, pagkatiwalaan niya tayo sa lahat ng bagay, maliit o malaki na pagpapala, ipagkatiwala sa atin, at ang Diyos mag-supply sa atin, magpakain sa atin, sa lahat ng panahon sa ating buhay. Hallelujah. Walang pangako ng Diyos na tayo hindi tayo pabayaan. Ang pangako niya, hindi niya tayo pababayaan. Basta sumunod tayo. Upang maging tapat at matalino, anong dapat gawin natin? It should be with prayer. Kailangan maging prayerful ka. Mapasalamatin ka with thanksgiving. Prayerful ka with prayer, with thanksgiving, with steadfastness. Ano ba yung steadfastness? You are loyal to the person and devoted to God. Maging loyal ka sa mga taong inatasan para manguna sa iyo. Maging devoted ka sa ating Panginoon. Yan po ang gitawag na steadfastness. In faith, in the faith. Steadfastness in the faith. And with heedfulness. Ano ibig sabihin ng heedfulness? Maging attentive ka. Maging sincero ka. Everybody say praise the Lord. With sobriety. Ano bang sobriety? Ikaw po'y maging seryoso sa pagkatawag sa iyo ng ating mahal na Panginoon. Huwag ka magpabaya. With all sobriety. Maging seryoso ka sa pagkatawag sa iyo ng Panginoon. At all times, sa lahat ng oras. Hindi lamang ngayon lang. Hindi lamang Sunday, lang Wednesday, hindi lamang Friday. Pag Monday, Tuesday, paano ka? Sabi ng Biblia, maging prayerful ka. Maging mapasalamatin ka. Maging loyal, devoted ka sa Diyos. Maging steadfast ka. Maging atentibo ka. Maging seryoso ka sa lahat ng oras. At sa lahat ng bagay. Anong bagay paggawa sa ng Diyos dito sa iglesia? Maging sincero ka. Maging seryoso ka. Maging tapat ka. Maging loyal ka. Puno ka sa panalangin. Inagamit ka ng Diyos. You must do with prayer and thanksgiving. Bigyan mo halaga ang pagkatawag sa iyo. Maging serious ka sa pagkatawag sa Diyos. Hindi tayo nagbibiro. At all times, sa lahat ng panahon, at sa lahat ng bagay. Pakibasa. At all times, Proverbs 8:34. Sa lahat ng oras, sa lahat ng panahon. Sa libro sa Proverbio, Kapitulo 8, versikulo 34, bulahan ang tao nga mamati kanako, nga magabantay matag adlaw sa akong mga ganghaan, nga nagahulat diha sa mga haligi sa akong mga pultahan. Amen. Palakpakan po natin, Diyos.
Sa lahat ng araw, panahon siyang buhay, araw-araw siyang nagbabantay. Blessed is the man that heareth me. Mapalad ang tao nakikinig sa salita ng Diyos. Watching daily, at all times, at my gates, waiting at the post of my doors. Hinihintay niya palagi pagbukas ng gate ng simbahan upang siya'y pumasok at magpuri, magsamba sa ating Panginoon. Mapalad ang tao na nakikinig sa akin na nagbabantay araw-araw. Kaya sabi na at all times, sa aking mga pintuang bayan na naghintay sa mga haligi na aking mga pintuan. Always waiting, always for the Lord. Naghihintay palagi siya sa pintuan ng ating mahal na Panginoon. Yan palaging binabantayan niya. Araw-araw, naging tapat, sincero at intibo siya, nakikinig siya sa salita ng ating Panginoon. Hindi lamang sa lahat ng araw, kundi sa lahat ng bagay. 2 Timothy chapter 4 verse 5, anong sabi ng Biblia? Matapos na tayo, mga minamahal. Hallelujah, praise the Lord. Kanon Timoteo, kapitulo 4, versikulo 5. Hallelujah, praise the Lord. Apan sa imong bahin, patuni kanunay ang pagkamalinawon sa hunahuna, ang tusa ang mga kasakitan, watla ang imong katungdanan, ingon nga evangelista. Tumana ang imong mga bulaton, ingon nga ministro. Amen. Palakpakan po natin, Diyos. But watch thou in all things. In all things. But watch thou in all things. Magtukaw tayo, magbantay, magpuyat sa lahat ng bagay. In your affliction, batahin natin yung kahirapan. Do the work of an evangelist. Gawin mo isang mangangaral ebanghilista. Make full fruit of thy ministry. Gawin natin tunay na karapat-dapat ka sa iyong ministro, sa pagkatawag sa iyo ng Panginoon. As an evangelist, as a pastor, a preacher, as a worker, as a instrumentalist, as a choir members, sabi niya, make full of your ministry. Ngunit ikaw ay magpigil sa lahat ng mga bagay. Magtiis ka ng mga kahirapan. Gawin mo ang gaya, ang gawa ng mga ibang ng evangelista. Ganapin mo ang iyong ministeryo. Ano bang ministeryo mo sa Panginoon? Yun. Preacher, worker, musician, cameraman, choir members, ordinary member. That is your ministry. Diyan ka tinawag ng Diyos. Sabi ng Biblia, ganapin mo ang iyong ministeryo. Ginagamit ka sa pagbibigay, that is your ministry. Giving. Sumusuporta ka sa gawain, gawin mo, ganapin mo ng maayos ang iyong ministry. Huwag mo ipagkait ang pinapagpapala na binigay sa ng Diyos. Tinawag ka sa lahat ng bagay upang gamitin ka ng Diyos. Ganapin mo ng may katapatan ang pagkatawag sa iyo ng ating Panginoon. Everybody praise the Lord. Bakit ginagawa natin to? Dahil may motibo tayo. Dahil malapit ang bumalik ang Diyos. Balikin ko, mapalad ang alipin na pagdating ng kanyang Panginoon, maratnan siyang gumagawa. Amen ba? Ngayon, pagdating ng Panginoon, hindi mo ginaganap ang imong ministeryo, ang pagkatawag sa ng Diyos. Paano ka madala sa langit? Naging pabaya ka. You are not watchful. Kulang ka sa pagbantay ng sarili mo, kulang ka sa pagpupuyat, kulang ka sa panalangin, kulang ka sa pagpasalamat, kulang ka sa devotion, kulang ka sa loyalty, kulang ka sa pag-attentive, sa pagpakinig ng salita ng Diyos. Mga minamahal, kulang ka sa seryosong paglingkod sa Panginoon. Pagdating ng Diyos, wala ginagawa kahit isa, hindi ka madala sa pagbalik ng Panginoon. Yung dadalhin ng Diyos sa kanyang pagbalik, yung gumagawa lamang sa kanyang gawain. Gampanan mo ng lubusan
ang iyong ministeryo kung saan ka tinawag, kapatid. Huwag tayo magpabaya. Everybody say praise the Lord. Everybody say praise the Lord. Katapusan nga bersikulo. Mateo chapter 24 verse 42. Pakibasa. Praise the Lord. Libro sa Mateo, Kapitulo 24, versikulo 22 42. sa 42. Busa pagtukaw kamo, kay wala kamo mahibalo unsang adlaw moabot ang inyong Ginoo. Everybody Amen. say praise the Lord. Sa English, watch therefore, for ye know not what hour your Lord that come. Watch therefore, for we know neither the day nor hour wherein the Son of God, iusan uban kamit. Di natin alam, magpuyat daw tayo, sapagat ninyo nalalaman kung anong araw paparito ang inyong Panginoon. Hindi natin alam. Baka mamayang gabi, pagkatapos ng gawain, babalik ang Diyos. Hindi natin alam. Magpuyat nga kayo sapagat hindi nyo nalaman kung anong araw paparito ang inyong Panginoon. Hallelujah! Awitan natin Diyos. Ilagay nyo sa isipan nyo yung mga salita ng Diyos nating pinag-aralan sa gabi ito. Watchfulness, carefully observance, and attentive. Mag-ingat tayo nga mag-observe sa ating sarili. Bantayan natin. At tayo po'y makinig palagi at intibot tayo sa mga utos ng Panginoon. Hallelujah! Jesus. Purihin ka, mahal na Panginoon. Jesus. Handa ka na ba? O marang sa Diyos na sa iyo buhay sa mundong ito. Handa ka na ba? Huwag natin tayo ng bukas. Kung wala na pag-asa, ngayon ang pagkataon. Ngayon ang pagkataon. Huwag mong sayangin ang pagkakataon. Taas yung kamay. Singgit ka. Dahil ka, Ginoo. Buka, Jesus. Ay may kaligtasan. Katiyakan.
Ihatog ang lahat mo sa Kanya. Ang puso mo at kaluluwa. Handa ka na ba? Purihin ka pala, Panginoon. Ang puso mo at kaluluwa. Handa ka na ba? Hallelujah! Kaya magbantay tayo nating sarili. Hindi natin alam anong oras, na oras babalik ang ating Panginoon. Ang tanong, kapagdating ng ating Panginoon, madatnan tayong walang ginagawa. Hindi natin ginaganap ang ating ministeryo. Naging pabaya po tayo. Naging patulog-tulog tayo. Naging patamad-tamad tayo. Hallelujah! Sayang ang ating umpisahan na paglingkod. Kung maiwan lang tayo sa magbalik ng Panginoon, sayang. Sayang! Kay magsikap, magpakainit, magbantay sa ating kaligtasan. Mga minamahal, habang nanaman yung presensya, itaas yung kamay. Manalangin tayo, kausapin yung Diyos ng taos puso. Sabihin mo sa Panginoon, Lord, tulungan mo ako na ako maging sincero na sa aking paglilingkod sa iyo. Gampanan ko ang aking ministeryo sa pagkatawag mo sa akin. Gagawa ko at gagawa sa kalooban mo, Lord. Sambahin kita. Purihin kita. Gawin kong lahat mong kalooban. Upo, dakilang Diyos sa mabanal sa pangalan mo, mahal na Panginoon. Sa mga oras na ito, nandito kami, surapan, nagsusumamo, humingi ng tulong, habag at awa, mahal na Panginoon. Sulat na langit yung propeta, Bilabro Pastor. Kung kami lamang wala kang magawa, mahina kami, Lord. Kami nagkukulang, nagkakasala sa harapan mo. Salamat sa mga salita mo nagpaalaala sa amin. Tulungan mo kami, pangawakan mo kami, palakasin mo kami, patatagin mo kami, nga kami magbantay palagi sa aming kaluluwa, sa aming kaligtasan. Tulungan mo kami, mahal na Panginoon, hindi kami mabiyag ng kaaway, nga sa iyong pagbalik, maratnan mo kaming gumagawa sa iyong kalooban. May ginagampanan namin ang mga pagsisteryo, Lord. Tulungan mo kami, palakasin mo kami, pangalingin mo kami, pagpalain mo kami lahat sa masalang bagay. Mag-imeniton kami, Lord, sumunod sa kalooban, samban ka palagi namin. Dalang propeta, mga pastor, sa pangalan ni Jesus, singgit hallelujah, singgit hallelujah, singgit hallelujah. Purihin ka, mahal na Panginoon. Ipatong kami mo sa ulo mo. Lahat tayo mag-rebuke with all power authority. Opo, nagilan Diyos sa mamalamin sana po ulit kami na sumamo sa iyo. Ibabang kapangyarihan mo sa militahan sa langin, propeta, mga pastor. Pagaling mo karamdaman, sumber po ulit. Bili man ang katawan mo, Lord, mga libig kasbuhi po namin lahat ng magkapatiran. Sa pangalas, ay mo na pop darkness, demons and infirmity, sickness and disease, cast out, cast out, cast out, cast out from them right now. In the might of Jesus, be healed, be healed, be healed. Let no problem mo bless them. Bless that celebrity and barbarity, began, no weakness, began right now, magaling breath. In praise the pit, my God, Lord, in Jesus' name. Hallelujah. Praise the Lord. Everybody say, praise the Lord. Palakpakan po natin Diyos, mga minamahal. Lahat po tayo tumayo. Taas yung kamay. Lumukso tayo ng 3 beses. Malakas na pagsinggit. Hello, praise the Lord! Hello, praise the Lord! Hello, praise the Lord! Mga minamahal, huwag mag-absent. Magbantay yun sa ating mga sarili. Dahil lang pang tayo pagpalain na ating mahal na Panginoon. So, yagin nyo sa boxes natin, yung ating pledges sa TV, puti nga box, 5 pesos pataas. Huwag sa ating lupa dyan, mga minamahal. So, magtalong tabang-tabang kita, may suon na makapangita tagyuta niya, nga rintoon, para makakita ta ng maayos na simbahan, mga minamahal. Pwede rin po, inisip namin kung
ato ni utruhon ang plano nga steel truss, madako ang problema. Laking gastos. Ito gamito na nato to pag may saritang lupa nga mabalisan yung buo na. Ikan sulpito, buong simbahan, steel trusses natin tabang kaluoy sa Dios pag magiusa tayo. So karon mangita lang muna, kahoy lang muna, kay diri naman ng ripilon, gamay, baka katapusan sa bulan, kung sino mga magtabang-tabang, mga panday, karpintiro, kaya matabangan natin ito pagtrabaho para maplastar to lahat na itong simbahan, mga minamahal. Kay daghan kami mga simbahan ginatrabaho. Yung lugait, medyo gabok na rin. Tapos yung dalakag, mga minamahal, daming ayusin, mga minamahal. Yung baongon natin, kahabagan, tapos na po. Kahabagan na ating mahal na Panginoon. So, base magtangsibing tayo doon sa Lisel, tabang sa Ginoo. Noong klaberya natin, tabang sa Ginoo, na-repair na, maganda yung mga simbahan natin doon, mga minamahal. Yung bayuga natin, austisyon, na-repair na. Ngayon po, kanina, na dumating na yung blueprint, na gagaling sa DNR, pinapirma na yung mga anak na nag-donate. So, binalik namin sa engineer. So, maybe, di sunod nga buwan, matransfer na po sa church. Atin na po yung lupa sa bayugan, pati simbahan. Kahabagan natin, mahal na Panginoon. Yung Tandag City, yung kapatiran, dinonate niya rin yung lupa na yan, 1,000.25 square meters. So, gabi, nakausap po yung legal counsel niya. Sabi, ma'am, pakilakad na lang. So, gawa na lang ng, ando na yung blueprint sa atin, yung partition sa subdivision, at subdivide na, pati yung Xerox and title, doon na sa atin. Yung kulang na lang yung deed of donation. Siya gagawa ko, Brad, ng deed of donation, pagpirmahan yung lasawang lalaki, anak. Tapos sa church po natin, so lihukunto nila. Pag natapos na ito, i-apply na ito, magbayad na ito ng state tax sa kayong title naman. I-transfer sa ito, ang tandag, ato na sa byuta, sa Diyos mo kusaid, mga minamahal. So, grabing panalangin. Yung kidapawan, dugay na naasa ato. Ang problema nga doon, nahanap ko asa yung mga papel, mga taxation, barlong, para ilakad natin, may transfer church para tanan yan, maplastar sa church na lahat, yung mga yuta, simbahan nato, upang tayo pagpalain ng Panginoon. Amen? Yung Oroquita City, nagpala po yung gawain natin doon, nagka-tiles gyapon to, yung lupa na yan, ginonate ng mga pamilya limpahan. Ngayon, sabi ni Brother Louie, Brande, kaya ang buhay pa si Mabid Mamadir, gihatang niya yung deed of donation, hindi na nakita ng beloved children. Sabi ko, paano yan? Hindi ko matransfer. Walang problema. Basta ako, binigay ko na sa church yan. So sa atin na rin yung lupa sa Oroquita, pati simbahan, kaya pinagpala ng Diyos. Ito lang dapat sa CDO, maging atin na. Yung mga hostisyon natin, naging ato na yung mga yuta. Ang CDO na lang wala. Mag-pray tayo, wala imposible. Magtinabangay tayo, mga minamahal. Para makabaton tayong kaugalingon yuta, atong simbahan, makapagusto tayo pagwapo, habang di bang mabalik ang Diyos. Pero kung ako lang, para way gastos, mabalik ng Ginoo. Kaya maging tapat kita, magbantay, para pagbalik sa Diyos, madala tayo sa langit. Amen? Amen. Praise the Lord. Wala na importante sa to ang atong kaluwasan. Amen ba? So manindog tatanan, makaigsunan. Sino pong mga kaigsunan din nga taga makasandig? Bayong kamot. Kapatiran nga taga makasandig. Sige, magpabilin muna kamo kadyot. May istoryahan kita, taga makasandig. Amen. The rest of the Lord. So, taas yung kamay sa ating beloved Brother Mario Rayon, sa ating closing prayer, mga minamahal. Taas yung kamay niyo po, mga minamahal, tayo po ay manalangin pag tayo palanginan sa Diyos. Hallelujah! Amen. Praise tayo po'y manalangin taas po ating mga kamay, mga minamahal. Hallelujah. O budalay ko na pagpalang naman Diyos na magkapangyarihan sa lahat, mahal na Panginoon Sus. Mahal na Panginoon, salamat sa unang higit sa lahat sa iyong presensya. Damat-damat namin kanina, simula sa umpisa hanggang sa pagtapos. Mahal na Panginoon, marami kami natutunan po, mahal na Panginoon. Utang namin aming buhay, diya kanimo mahal na Panginoon, kay tagod-tugong lawas na iming makabayad sa iyong pagkamaayo po, mahal na Panginoon. Ang imong gugmang, ani ka namong po, mahal na Panginoon, po, mahal na Panginoon, sa mga tsoy pusong, sulimsong, hanggang po mahal na pagpapasalamat sa mga beloved brethren. Marami kami, mahal na narinig ng mga patuto, nagbigay kalakasan sa amin po, mahal na Panginoon. Salamat po, mahal na Panginoon. Hanggang po mas
pag-awitan sa mga beloved choir po, mahal na Panginoon, damaan na namin ang presensya po, mahal na Panginoon. Kasi pagbibigay po, kami tinuturuan niyo po, mahal na Panginoon. Salamat po, mahal na Panginoon. Lahat ito, mahal na Panginoon, utang namin talaga po mula sa ganang amin. Wala kami magagawa, Ginoo, kung wala ikaw, mahal na Panginoon. Salamat din po, mahal na Panginoon, sa iyong salita. Nagdala sa aming beloved, mahal na mga aral po, mahal na Panginoon. Tinabigay inspirasyon sa amin po, mahal na Panginoon, ng aming kaalaman po, mahal na Panginoon. Salamat po, mahal na Panginoon. Mahal na po, paano mo kami dinala. Mahal na po sa pagpamahuli, ganoon din po, mampigan mong lahat, mga beloved brethren sa sasakyan, silang paglalakbay po, mahal na magalang ginagawa po, mahal na paabot mo sila ng lalahati po, mahal na Panginoon, pagpalain po, mahal na Panginoon. Alam po namin, matutulong at patuloy kami maglilingkod po, mahal na Panginoon. Salamat po, mahal na Panginoon, sa lahat ng pagpapala, mahal na Panginoon. Sabot panalangin sa pangalan mo, in Jesus' name, praise the Lord, hallelujah. Amen. God bless you po, Brother Mario. Maglamanuhay kita na mahal. We love you in the Lord, and our dear Jesus loves you more. Maglamanuhay kita. Ating lingkuranan, tabangan na to. Iagin nyo sa boxes po ang ating mga ladies sa inyong paglabirya. Yes, I love you with the love of